umaga, class. Magandang umaga po, teacher! Okay, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Okay, Jelly, pangunahan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Okay, isang mapagpalang umaga sa lahat. Magandang umaga po, teacher! So, bago umupo, pakipulot mo na ang mga kalat sa sahig. Okay, nakaupo na ba ang lahat sa kanilang mga upuan? Opo! So, ngayon, may liban ba sa araw na ito? Wala po! Okay, bago natin bubuksan o formal na bubuksan ang ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Okay, pag-ibara sa class. Mga kasunduan, umupo ng maayos, makinig ng mabuti, itaas ang kamay sa gustong sumagot. Maasahan ko ba sa inyo na tutuparin ninyo ang ating kasunduan hanggang sa katapusan ng ating klase? Opo! Okay, handa na ba kayo sa ating panibagong aralin class? Opo! Teacher! Kung handa na nga, bigyan nyo nga ako ng 3 palakpak. Aba! Nakikita ko handa na nga kayong lahat. So ngayon, magkakaroon muna tayo ng activity. So, gamit ang graphic organizer, ano ang may ugnayan ninyo na salita sa salitang pagpihati? Okay, magsimula tayo kay Abia. Susulat po ba? Opo. Okay, Abia, pumunta sa harapan mo. Bye, teacher. Oo. Ako, teacher! Okay, Jilly. Sino ba? At Gian? Isa na na si Samurai, sir. Samuel. Samurai. Samurai. Yes, sir. Siya. Okay, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Palakpakan ang inyong mga sarili. So, batay sa gawain na inyong ginawa at sa mga salitang inyong niugnay, ano kaya sa tingin ninyo ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito? Jubilin? Sa tingin ko po, teacher, ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay may kaugnayan sa kalungkutan ng isang tao. Okay, maraming salamat. So, ang paksa na ating tatalakayin sa umagang ito, pakibasa ng sabay-sabay. Florante at Laura Aralinwa, isa mapanglaw na gubat. Okay, ano kaya ang kinalaman ng salitang pihati batay sa paksang tatalakayin natin sa umaga nito? So, matutuklasan lang natin iyan pagkatapos natin basahin ang isang akda. Pero bago iyan, atin munang basahin at alamin kung ano nga ba ang layuning inaasahan natin makamit sa umagang ito. Okay, pakibasa ng sabay-sabay. Layunin, sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasuri ang mga mahalagang pangyayari sa akdang binasa, nabigyang kahulugan ng mga mahirap na salita at nagagamit sa sariling pangungusap, nakagagawa ng slogan at poster at natatahan ng mga mahalagang pangyayari. Okay, maraming salamat sa pagbasa. So bago natin simulan ang ating talakayan ay alamin muna natin ang mga kasing kahulugan ng mga mahirap na salita na matatagpuan sa akda na mababasa ninyo ngayon. So, meron ako ritong handang gawain. So ngayon, basahin ang panuto. Piliin sa puno ng karunungan ang mansanas na kasing kahulugan ng mga salitang sinalungguhitan Bawat pangungusap. at ilagay sa tamang basket ang mansanas.
Pagkatapos ay gamitin sa sariling pangungusap ang salitang binigyan ng kahulugan. So ngayon, magsimula tayo kay Adria. Masukal ang daan patungo sa bahay ni Freya, kaya kailangan maging maingat. Okay, ngayon, sa salitang masukal, gamitin sa sariling pangungusap. Oo. Okay, so sa pag tayo ay pupunta sa aming bahay doon sa bukid ay ano sa bahag? Dadaan muna tayo sa masukal na daanan. Okay, maraming salamat, Abela. So, pangalawa, ano ba? Oh. Ang paligid ay tulad ng mapanglaw ng kumalat ang nakakahawang sakit. Okay, pumunta sa harapan at tuloy ang buong ng hindi sa harapan. Tuloy mo na ang buong mo. Okay, ngayon mo ba gamitin mo sa sarili mo sa salitang mapanglaw? Kapag ikaw lang mag-isa ang dumadaan sa kagubatan, ito ay mapanglaw. Dahil mapanglaw at tanging mga tinig lang ng mga ibon at mga pumabangay. Okay, maraming salamat, Nova. So, pangatlo, Ian. Pakibasa mo na dyan. Si David ay isang Maladonis na pinagkakadyuhan ng mga babae. Ako, teacher! Number 4. Okay, sa pang-apat, Jenny. So, ngayon, Ian, sa salitang Maladonis, gamitin mo sa sarili mong nasa. So, Maladonis ang dating ni Dingdong. Okay, Gian, maraming salamat sa mga apat. Kalulus-lunos ang sinapit ng magkakapatid na si Tata at Toto. Apple. So, ngayon, Jenny, gamitin mo ang salitang kalulus-lunos sa iyong sariling pangungusap. Kalulus-lunos ang mga taong nakaranas ng lindol at ng baha. Okay, maraming salamat, Jelly. So, sa panimabalik tayo, Bea. Ang pagkabalat kayo ni Jacob ang dahilan ng kanyang pagpapakulong. Hindi ko gusto ang kaibigan si Gian kasi siya ay nagbabalat kayo. Okay, so maraming salamat, Bea. Mahusay. So, batid kong naunawaan ninyo ang mga mahihirap na salita na masasalubong natin sa akdang ating babasahin sa umaga ito. So, ngayon magbibigay ako ng quote sa inyo. Bago magbasa, bago tayo magsimula, ano ang nais ninyong malaman pagkatapos ng ating talakayan? Okay, Jovelyn? Gusto ko pong malaman kung ano ang mga pangyayari hinggil sa mapanglaw na gubat po. Okay, malalaman natin yan pagkatapos ay basahin ang ating akda. So ngayon, magkakaroon tayo ng sabayang pagbasa. Sabay-sabay ninyong basahin ang akda, mayroong mga pananda na nakalagay. Mayroong nakalagay dyan na magbibigay sa inyo ng hudyat para huminto sa pagbasa para sa katanungan at magbibigay ko ng ibang puntos. So magsimula na. Aralin 1. Mapanglaw na gubat. Sa isang madawag na gubat malapit sa kahariang Alberno, matatagpuan ang isang Adonis na lalaki na nakatali sa malaking puno. Ang lalaki ay ang mandirigmang si Florante ng kahariang Albania. Makinis ang balat na halos hindi nalabuhan ng ngunit ngayon hindi lamang ang katawan ang sugatan kundi pati ang nagdurusang kalooban. Meron akong unang katanungan sa unang sakno.
Okay, Nova. Sa paglalarawan kay Florante, anong katangian ng taglay niya at ano ang kanyang pinagmulan? So, dahil sa aking nabasang buod, si Florante ay isang makatwirang tao na may malasakit sa kanyang bayan at sa kapwa mismo. Nagmula siya sa malangyang pamilya ng Albania na isang makapangyarihang kaharian sa kwento. So, bilang isang prinsipe, tinatangkilik niya ang katarungan at kabutihan sa kapwa. Okay, maraming salamat. Tumbak ang iyong sinasabi. So ngayon, patuloy ang iyong pagbabasa sa pangalawang sakno. Madilim at masukal ang kapaligiran at halos hindi nasisikatan ng araw. Bunga ng malalagong Kung dahon ng matitinik na punong kahoy. Ang huni ng ibon ay kalunos-lunos at higit na nagpapanglaw ng buong paligid. Maraming gumagalang hayop sa gubat tulad ng yanat, tigre at maging mga sherpet basilisko. Okay, sa pangatlong sakno, pakibasa. Tama ang nagbabantang kamatayan ang labis na ipinagdaramdam ni Florante, kundi ang kinahantungan ng bayang Albania na kanyang pinagingkuran at maging ng kasintahang si Laura. Ninilang siya ng mga pagtataksil at pagbabalat kayo. Okay, sa pangatlong katanungan, maaari ka bang tumayo, Abia? Yes, teacher! Okay, Abia, ito ang inyong katanungan. Ano ang hinanain o hinagpis ni Florante tungkol sa mga matapat na tulad niya at sa mga nakaloklok sa pwesto? Patunayan. Okay po, teacher. Ipinapakita ni Florante ang kanyang pagdadismaya po sa kawalang katarungan sa lipunan. Kahit na siya ay isang prinsipe po ng Albania ng Albania, nakakaramdam siya ng hirap na matuklasan ng mga taong sa halip na maglingkod ay nagnanais lamang ng kapangyarihan at kadalasan ay hindi nag-isip ng kapakanan ng iba. So sa madaling salita, teacher, si Florante sa mga taong makasarili po. Okay, maraming salamat, Abia. So ngayon ay magkakaroon na tayo ng pagkatang gawain. So papaganin ko kayo sa tatlong pangkat at pumili ng isang representante at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa naturang gawain at 2 minuto sa paglalakad sa harap. Lahat ng representante ay pumunta na sa harap at kunin ang iyong magiging gawain. Hey! Come on! Okay, magsimula na. Tapos na po! Tapos na ba, class? Tapos Oo, na po! teacher. So, natapos na natin pag-usapan ang tungkol sa mapanglaw na gubat. So, ngayon, meron ako mga katanungan sa inyo. Bakit mahalagang maging matatag sa gitna ng anumang pagsubok o problema? Teacher, ako teacher. Okay, Abia, tumayo ka. Mahalaga po na maging matatag sa gitna ng anumang pagsubok o problema, teacher. Kasi hindi, di ba may kasabihan tayo, teacher, na pagkatapos na ulan ay may bahaghari. So, ibig sabihin po ay kahit anong unos pa yan darating sa iyong buhay, ay may liwanag pa rin na darating na isang solusyon para sa iyong problema. At kailangan natin matatag, teacher, para malampasan natin ang anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Okay, maraming salamat, Adia. So, meron ka bang mga kasagutan? Okay, Gian? Tumayo ka. Ako, teacher! Okay, Jenny. Mahalaga na maging matatag sa gitna ng anumang pagsubok o problema dahil po kung hindi ka magiging matatag sa buhay ay ang magiging resulta mo ay talo ka. Okay, tama. Okay, Minases. So, mahalaga talaga na maging matatag tayo sa anumang pagsubok o problema natin posibleng ma-encounter. So, mahalaga ito na sa ganun ay hindi naman talaga natin alam kung ano yung mga problema na posible natin maratnan sa hinarap. Ngunit, napakahalaga na sa sarili natin magsisimula na magiging matatag tayo nang sa ganun ay kahit anumang problema na darating sa ating buhay ay hindi tayo basta-basta natatayo. Okay, maraming salamat, Minases, sa iyong napakagandang sagot.
So, meron pa ba kayong mga nais linawin sa ating paksa? Wala na po. Naintindihan na ba ang lahat? Apo. So ngayon, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Gumawa na isang kapat na papel